Sinlakas ng pinangangambahang The Big One, ang magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Taiwan. Ang pinakamalakas na naitala doon sa loob ng 25 taon. Sa pinakahuling tala, hindi nabababa sa 9 nasawi, mahigit 800 ang sugatan at 50 ang nawawala. Ilang Pinoy rin ang nakaranas ng pagyanig maging sa sentro ng lindol. Ang lagay ng ating mga kababayan kabilang sa tinutukan ni JP Soriano. Sa gitna ng biglang pagyanig, napahinto ang mga kotseng ito. Habang ang katabing 10 palapag na gusali biglang bumigay. Napatakbo na lang ang mga dumaraan, pati ang ilang mga nasa kotse. Halos wala ngang pagkublihan ng marami, lalo na sa mga lungsod. Sa loob man ng mga tahanan, kahit sa mga paaralan, at mga kainan at pasyalan. Damang-dama ang magnitude 7.2 na lindol na pinakamalakas ng pagyanig na naitala roon. Sa loob ng 25 taon. Hindi sinanto kahit mga sikat na landmark sa lungsod ng Taoyuan kung saan bakas ang mga pinsala. Nagtumbahan ang ilang gusali. At may mga sasakyan pang nabagsakan ng debris. Ang isang ito, tuluyang tumabingi. Kaya pahirapan ang pagsagip sa mga stranded sa loob. Tulad ng mga ginang na ito, ang mga nag-rescue sa kanila, kailangang mangapa sa dilim. Sa kaliwat ka ng pagguho ng lupa naman, may isang patay matapos madaganan ng nahulog na bato. Sa kabuuan, di bababa sa 7 ang nasawi sa lindol. Patuloy naman ang search and rescue sa ilang mga residente na posibleng natabunan ng guho. Sa mismong sentro ng lindol naman sa Hualien, nakuhanan pa ang paggalaw ng mga kabling ito ng Filipino-Taiwanese na si Joseph. Wasak din sa pagyanig ang convenience store sa kanilang lugar. At 8 o'clock, it was very terrifying. So I was actually still in bed and then actually everything was moving. The bed was moving, my bottles were moving, and paintings fell and a lot of stuff fell. At sa gitna ng aking panayam kay Joseph, nagka-aftershocks. Well, actually, I was still in bed with my friends. Okay, I actually just got an earthquake alert right now. Wait, give me a sec. Oh no. I got seems to be small. Okay, I'm fine right now. Inugari ng pagyanig ang tulay na ito sa Taipei habang naroon ang ilang OFW sakay ng motorsiklo. Napahinto sila at ang iba pang motorista. Gulat at takot naman ang naramdaman ng kababayan din natin sa Zunan, Miaoli, Taiwan. Akala ko ganun lang kasi sanay naman kami dito sa Taiwan po na madalas lumilindol. Kaso yung pangalawang talagang dire-direksyon na siya kaya nagpanik na yung mga kasama ko sa kwarto. Tumakbo na ginawa ko po, tumakbo na rin ako. Aabot sa 400 Pilipino ang tumutuloy sa gusali na karamihay factory workers at engineers. Sa buong Taiwan naman, mahigit 150,000 ang mga Pilipinong factory worker. Pero walang namonitor na nasaktan sa kanila ang Manila Economic and Cultural Office o MECO. Wala rin daw Pilipinong nawawala. Pero patuloy silang babantayan ng MECO at ng Migrant Workers Department at mananatiling bukas ang kanilang Taiwan Help Desk na nasa inyong screen. Nakikisimpatya rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Taiwan. Sinisigurado ng DMW ang kaligtasan ng mga OFW sa Taiwan at tutulungan sila sa anumang pangangailangan.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.